huwag niya akong ipadala sa dahil. Yun lang naman. Kahit sa court dito sa Pilipinas, parang tayo Pilipino, Mr. President. Parang tayo Pilipino, kung pwede lang. Kung meron akong pananagutan, panagutan ko dito sa ating local board. Huwag doon sa Banyaga. So yun nga mga idol, welcome back sa ating YouTube channel, Opinion Mo TV. At ngayong araw na ito nga mga idol ay magbibigay tayo ng isang reaksyon at opinyon patungkol nga mga idol sa kumakalat at lumalabas na warrant of arrest laban kay Senadora Bato de la Rosa. Ang malaking katanungan dito nga mga idol ay mayroon bang karapatan ang ICC na arestuhin si Bato de la Rosa? At ang totoong sagot dito nga mga idol ay malinaw pa sa sikat ng araw. Malaking oo. O yes, ang sagot dito dahil ayon nga mga idol sa posisyon ng ICC, may legal na batayan silang maglabas ng warrant of arrest o iparesto si Ronald Bato de la Rosa dahil sa mga aligasyon ng crimes against humanity kaugnay ng war on drugs noong miyembro pa ang Pilipinas ng ICC. At ang mga pangunahing dahilan dito nga mga idol sa mga hindi pa nakakaalam na ating mga kababayan at lalong-lalo na nga mga idol ang mga DDS ay ito. Una ay miyembro ang Pilipinas ng ICC mula 2011 hanggang March 16, 2019 sa ilalim ng Rome Statute. Matatandaan nga mga idol na umatras ang Pilipinas sa pamamagitan ni dating Pangulong Duterte na maging miyembro ng ICC. Subalit sinasabi ng ICC na kahit umatras ang Pilipinas noong 2019 ay may jurisdiction pa rin sila sa mga kasong nangyari habang miyembro pa ang ating bansang Pilipinas. At ang pangatlong dahilan nga mga idol ay ang mga aligasyon laban kay Bato de la Rosa ay tumutukoy sa pangyayaring nangyari noong 2016 hanggang 2018 ay pasok pa raw ito mga idol sa saklaw ng ICC. At ayon pa nga mga idol sa ICC, may reasonable grounds to believe daw na may pananagutan siya bilang dating PNP chief sa umano'y sistematikong pagpatay sa drug war. Pero mahalagang tandaan ng bawat Pilipino o sambayan ng Pilipino, hindi ibig sabihin na automatic ng guilty siya. Ang warrant ay para maiharap siya sa korte at dumaan sa proseso ng paglilitis. Subalit ang kampo nga mga idol ng mga Duterte at ang kampo ni Bato de la Rosa at ang ilang opisyal ng gobyerno ay nagsasabing wala ng jurisdiction ng ICC dahil umatras na dimano ang Pilipinas. Subalit ang ICC at maraming legal experts ay nagsasabing nananatili ang jurisdiction para sa mga krimeng nangyari bago ang withdrawal. Narito nga mga idol ang isang video na kung saan ang ICC ay nagsasabi na noong panahon na ginawa ang krimen na ikinakaso laban kay Bato de la Rosa at kay dating Pangulong Duterte ay noong panahon na iyon ay sakop pa ng ICC na miyembro ng ang Pilipinas. At ngayon nga mga idol ay magsasabi ang ICC na noong panahon na iyon ay walang takas sina Bato de la Rosa dahil 2016 hanggang 2018 ay miyembro pa ang Pilipinas. At narito nga mga idol ang pagpapaliwanag ng ICC na kung saan ay dapat malinaw rin sa atin. And today, the judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unsealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. The arrest warrant was originally issued as secret on the 6th of November 2025. Mr. de la Rosa is alleged to have committed the crime against humanity of murder at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018, during which no less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines. The judges assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. de la Rosa is allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder. Mr. de la Rosa is alleged to have been involved in a common plan that lasted from approximately the 1st of November 2011 until the 16th of March 2019 to kill alleged criminals in the Philippines, including those perceived or alleged to be associated with drug use, sale, or production. During that period, Mr. de la Rosa was a police officer and he held various positions in the Philippine National Police, in the Davao region, and in the PNP Intelligence Group and Directorate for Human Resource,
and Doctrine Development, the position of Chief of the Philippine National Police, and the position of Director General of the Bureau of Corrections. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC. Malinaw nga mga idol na ang nangyari kay dating Pangulong Duterte ay maaari ring maranasan ni Bato de la Rosa. Ito ay matapos nga mga idol na mapatunayan ang mga ebidensya na ang kanilang krimen na ginawa ay totoo at tunay, na kung saan ay marami ang mga inosenteng nadamay at marami rin nga mga idol ang tumutistigo laban sa kanila. At marami rin nga mga idol ang nagtatanong na kung maaari daw di umano na pigilan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-aresto laban kay Bato de la Rosa. Ang kasagutan dito nga mga idol ay maaaring pwede rin naman napigilan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-aresto at paghuli at pagpapadala kay Bato de la Rosa sa ICC. Subalit, papayag ba ang taong bayan? Papayag ba si Pangulong Bongbong Marcos na sundin ang sinasabi ni Bato de la Rosa na siya ay huwag ipadala sa dahig matapos na sirain ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos ng mga DDS, matapos sabihan ng kung ano-ano, matapos sabihan na bangag at adik si Pangulong Bongbong Marcos, ay mayroon pa kayang pag-asa na tulungan siya ng ating Pangulo? Ganun pa man mga idol, ay narito ang video na kung saan si Bato de la Rosa ay nagmamakaawa sa ating Pangulo na huwag siyang dalhin at ipadala sa dahig sa ICC, at kung maaari nga daw ay dito na lamang daw siya litisin, at kung mayroong siyang kasalanan ay buong puso daw niya na dito harapin, wag lang daw sa banyaga. Ito ang pakiusap ni Bato de la Rosa kay Pangulong Bongbong Marcos. Isa na, huwag niya akong ipadala sa dahig. Yun lang naman. Kahit sa court dito sa Pilipinas, parang tayo Pilipino, Mr. President. Parang tayo Pilipino, kung pwede lang. Kung meron akong pananagutan ko dito sa ating local board, huwag doon sa Banyaga. Huwag doon. Yun lang ang pinag ko sa kanya. Natatakot ba kayo, sir? Na baka bigla kang dalhin, damputin? Tao lang naman tayo. Hindi naman tayo, kaya despite sa aking mga pinagdaanan, the more I am humanized sa lahat ng trials, lahat ng hardship na aking dinaanan. Ito nga mga idol ang malungkot na pakiusap ni Bato de la Rosa sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos. Ang malaking katanungan dito nga mga idol ay sagutin kaya ni Pangulong Bongbong Marcos ang pakiusap na ito? At kung kayo ang tatanungin nga mga idol na taong bayan, karapat dapat ba natulungan ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Bato de la Rosa at ipakansil at tulungan si Bato na huwag nang ipadala sa ICC sa dahig na kung saan ay kinalalagyan ngayon ni dating Pangulong Duterte? Kung kayo ang tatanungin mga idol, ano ang masasabi ninyo sa reaction video na ito at ano ang inyong opinion patungkol dito? Ibahagi nyo naman mga idol ang inyong reaksyon at opinion sa ating comment section. So paano mga idol, hanggang dito na lamang muli ang ating reaction video, at kung nagustuhan ninyo mga idol ang reaction video na ito, ay pahingi naman ako ng isang like, subscribe, at kung pwede ay pakapindot na rin ang ating notification bell button para updated pa kayo sa lahat ng ating mga reaction video na katulad nito. Maraming salamat mga idol.